Mayroon po pala tayo ditong galon na may butas daw, sabi ng customer. Dahil nandito po tayo ngayon sa water refilling station, kaya ang gagawin po natin, yung galon na to, lagyan po muna natin ng tubig para malaman natin kung saan yung butas. Dahil ang sinabi lang, may butas daw po yung kanyang galon. Kaya ayan na po mga kaibigan, yung galon niya ay may butas nga po. Ayan po, may tulo mga kaibigan, oh. Yan. Kaya ang gagawin po natin dyan mga kaibigan, referent po natin gamit ang glue stick at saka yung Elastocell para matibay. Ang unang gagawin natin ay glue stick muna bago ang Elastocell. Tara, samahan niyo po ako sa pagre-repair. Tutorial na rin din po to sa ating lahat para may kaalaman. Hindi naman tayo eksperto na magaling, kundi experience ko lang po to para sa kaalaman ng lahat. Dahil ito ay naranasan ko na, matibay po talaga. Tara, mag-init po muna tayo mga kaibigan ng kutsilyo ay gunting. Dahil wala po tayo gamit para pang tunaw dito sa glue stick. Ayan. Ininit na po natin yan sa heat gun natin. Kaya yon. Yun ang ginawa natin. Pinainitan yung glue stick para dumikit masyado sa galon. Ayan po. Simulan na po natin mga kaibigan, yung gagamitin po natin Elastocell, ayan po. Yun na po ididikit natin yan dahil kakatapos lang natin lagay ng glue stick. Ayan po, panoorin po natin mga kaibigan para sa ating kaalaman. Hindi naman tayo magaling, no. Yan, share ko lang po sa akin naranasan. Yan po, no, lagay natin ng Elastocell. Yan, para matibay. Pero patuyuin po muna natin mga kaibigan, no, ng mga 3 days para matibay talaga siya. May glue stick na siya, may Elastocell pa siya. Diba po? Ayan na po, natapos na rin yung ating na-repair na galon. Kakatapos ng lagay ng Elastocell. Yan po, 3 days nyo muna bago lagyan ng tubig. Talagang solid po yan, di yan tatagos ang tubig dyan. Maraming salamat, thank you for watching.